Welcome back mga kadiskurso. Marami ba kayong problema sa buhay? Gusto mo bang yan ay ating pag-usapan? Well, nasa tamang programa ka. Dahil dito ang mga isyu ng bayan ay ating pag-uusapan. At ang ating mga katanungan ay bibigyan natin ng kasagutan. Ako si Jude. At ako naman si Adi at ito ang Diskurso. Good morning, Jude. So, kumusta ka naman? Kumusta yung naging gising mo kaninang umaga? Okay naman ako. Nakakatuwa nga kasi bangon ko pa yung mga natutuhan natin from last episode. Ikaw, Adi, kamusta ka? Maayos naman yung naging gising ko kaninang umaga. At I agree, Jude, no? Dito kasi sa diskurso, talagang tumatatak sa atin yung mga malalamang talakayan na meron tayo. Dahil hindi lang tayo nakasentro sa mga usual experts na meron tayo, binibigyan din nating espasyo yung mga narratives and insights ng ating community members dahil sila rin ay maituturing nating eksperto on their own accord dahil sa kanilang mga angking karanasan at angking kaalaman. Tama. Kaya naman samahan niyo muli kami makinig dito sa ating programa sa Radyo DZLB, ang Tinig ng Kaunlaran Facebook page. At huwag kakalimutan na gamitin ang hashtag Diskurso Episode 2. So ayun na nga, Adi. Kung last episode, tinalakay natin ang Laguna Lakeshore Road Network o LLRN at ang implications nito sa trapiko at transportasyon. Ngayon naman palalimin pa natin ang usapan. Sige. Ngayon, ang tatalakayin natin ay ang implications ng LLRN sa environment. Oo nga, kasi mahalaga malaman ng bawat isa yung mga ganitong environmental repercussions ng mga different projects na meron tayo. Especially since yung bansa kasi natin ay prone sa mga hazards gaya ng bagyo. Pero just I'm curious, kung yung bagyo ba ay makukonsider natin na hazard o yung bagyo ay isang disaster, ano pinagkaiba nila? Ayun nga, Adi. So, base rin sa ating mga natututunan, ang hazard nga, yung mga potential causes o mga maaaring makadisrupt at damage sa ating communities at environment. Kapag yung hazard naman na ito ay nag-exceed sa capacity ng community to cope, yung talagang nag-damage na nga, di yun ang tinatawag nating disaster. Okay. Speaking of disaster, Adi, anong pinakamalalang disaster na naranasan mo? Siguro recently yung Bagyo Christine kasi nandito lang ako nun sa Bae. Nangyari kasi nagkaroon ng parang flash flood. Ay. Kasi parang in a span of 10 minutes, yung baha umakyat siya mula kalsada hanggang dun sa bahay namin. So, ang nangyari nun, virtually kasi gabi nangyari, wala yung mga LGU, yung mga barangay tanod. So, yung mga tao dun sa barangay, they took up in their hands na butasin yung likod ng subdivision. Pero yung kasamaan nun, although maganda siya kasi nawala yung baha dun sa subdivision, yung kasamaan naman nun ay yung baha, lumipat siya dun sa barangay sa likod. So, on top of the existing baha sa likod ng barangay, yung baha naman sa subdivision, lumipat naman sa kanila. Grabe. Oo. So, medyo naging reactive, no? Oo. At ang nag-suffer talaga yung community na Totoo. yun. Kaya nga, dapat yung mga mitigation strategies natin, may malawakang konsultasyon. At syempre, kailangan rin na merong environmental impact assessment para Oo. maging effective. Especially kasi yung mga ganitong assessment plans yung naging basis sa paggawa ng mga environment, ng mga projects na ini-include yung environmental context ng mga communities natin. And sigurado nakaka-relate dito yung mga residente sa ilang lugar sa Laguna na maituturing na flood-prone area. Kabilang na nga rito yung ibang lugar at barangay, gaya ng Bae, Laguna. Kaya nga, Adi, dahil dyan ay mas pag-usapan pa natin sa episode na ito ang iba't ibang problema ng hatid ng kalamidad at kung paano pa ito maaring maapektuhan ng paggawa ng LLRN. Ngayon nga ay may swerte tayong pinaunlakan ng dalawang residente mula sa samahan ng mga mangingisda ng Pamalakaya Bae. Makakasama natin ang Secretary General ng Pamalakaya Bae na si Kuya Luisiano Cariquitan, gayon din si Tatay Lito Cariquitan. Tutulungan nila tayo na mas maunawaan pa ang tunay na sitwasyon nila roon, particular na sa sektor ng mga mangingisda.
Grabe, nakaka-intriga naman to, Adi. Maririnig talaga natin yung mga naratibo ng mga residente Totoo. roon. At upang mas bigyang linaw pa ang issue, makakasama rin natin si Assistant Professor Ron J. Dangkalan mula sa Department of Social Development Services ng College of Human Ecology at ang kanyang mga research interest ay umiikot sa political economy of health, disaster risk reduction and management, as well as climate change. Nakakatuwa naman yan, Jut. Talagang pasok na pasok yung field of expertise na mga makakasama natin ngayon sa topic na pag-uusapan natin ngayong umaga. Syempre naman, kaya wag na nating patagalin pa mga kadiskurso. Let's welcome Sir Luisiano, Sir Lito, and Assistant Professor Ron. Magandang umaga umaga po. Umaga po. Magandang umaga naman po. Kumusta naman po yung naging biyahe po ninyo papunta dito sa UPLB? Medyo matraffic. Na-traffic po kayo. Oo. Saan pong banda yung medyo na-traffic kayo, sir? Malapit na dito sa may crossing. Banda pong junction. Kayo naman po, Sir. Kamusta? Of course, taga dito lang po ako. Pero ang trapiko po ay totoong nararamdaman natin, no? Kahit malapit lang sa ang bae ay parang pagkatagal minsan inaabot po kayo ng napakatagal bago makarating sa campus. Grabe po talaga yung mga nararanasan. Kaya nga, perfect na perfect Oo. ang transition Topic. natin Oo. para sa episode na ito. So, ayun nga po, Kuya Louie and Tay Lito, nitong nagdaang taon po, matatandaan natin na marami at sunod-sunod yung mga tumamang bagyo sa bansa. Lubha pong naapektuhan tayo no, dito sa Laguna, lalo na po nung bagyong Christine. Ngayon, kung okay lang naman po, kakamustahin po namin kayo nung bagyo. Paano po kayo naapektuhan po nung panahon na ito? Yan. So, ang unang-unang naapektuhan sa amin yung pananim namin. Yun ang kasi tumaas yung tubig sa Laguna Lake. So, namatay yung mga pananim namin. Yun ang kauna-unang naapektuhan. At yun naman mga ibang namin, siyempre may nasira ang bahay. Kaya sa awa naman nakaka-recover na sila ngayon. Gaano kalala po yung pagbaha po? Ang kasi, yung pagbaha, para sa akin, hindi na magganong kalala ngayon. Kasi, hindi sa amin mismo, hindi sa Laguna Lake mismo nagmula yung tubig. Sa bundok. Ang unang tinamaan ay ang bayan ng Bae. At hindi ang dulo ng, baga, yung lugar namin na San Antonio. Kaya doon bumaha, may kasamang putik ang baha nila. Kaya yung mga bahay doon, natabunan ng putik ang mga loob. At nahirapan sila na linisin ito. Gano'n po, sir, katagal yung pagkupa po ng bahan na yun? Saglit lang yun Siguro, mga more or less, mga 1 hour, humupa na rin yung baha. Kasi nga, mataas sila, pauho yung tubig. So, maagang yung pagbaha niya. Maagang na humupa. Yun ang Kayo naman po, Tay. Ano po ang mga naging implikasyon po dun sa hanap buhay? Tulad sa bukid, lumubog ang palayan, ay kawawa ang may-ari ng bukid. Imbis na isang tanim lang, nagdalawang tanim sila. Yun ang nag-iepekto ng bagyo. Naulit po. Naulit-ulit. Ay siyempre, malaki ang puhunan, hindi sila naka-recover. At least ngayon, baka sakaling makarecover na dahil nagpatalim uli sila ng bago, ayun, lumalaki na hanggang sa nagkakaroon na ng buhay ang palay. So, lugi po. Lugi na sila nung nakaraan. Kung halimbawa ang gastos mo 1,000, magiging 2,000 na. Dahil sa lugi ng pagtatanim nila. Ngayon, makakabawi-bawi na, pero hindi naman sapat. Kumbaga sa yung kanilang pagkalugi nung nakaraan, bago lang uling makaka-recover sila ngayon. Pero paano po kayo sa mga mangingisda po nun? Paano po naapektuhan ng mga ganong klaseng bagyo yung mga hanap buhay po ng mga mangingisda? Ay malaking epekto. Malaking lugi. Imbis nakikita ka, hindi ka kikita. At dahil bagyo nga, ay kung nasa lanta pa yung pangingisda, paano ka makaka-recover noon? So, wala pong patunguhan yung mga tao po doon? Oo, wala. Kaya sabi ko, may awa din man ng Diyos. Ito, nakaka-recover na. Sana naman, bumagyo man,
mahina. Hindi na yung tulad ng Christine na maraming naepektuhan, hindi lang kami, lahat ng bayan naepektuhan ng bagyong Christine. Kayo naman po, Sir Roy, nasaan po kayo? Nandito po ako sa Los Baños at nakita natin yung devastation nung Typhoon Christine, lalo na sa ating campus. Medyo nakakalungkot yung nangyari. No? Nakita natin maraming classroom yung nasira. But of course, yung mga livelihood na meron ang ating mga mangingisda sa bae, sila yung mas lalong naapektuhan. At ang nakakalungkot, yung sinasabi po natin ngayon na mga bagyo ay kagaya ng Christine, no? Mas nagiging normal sila. Kasi base sa mga pag-aaral, kung titignan po natin ang pangmatagalang mga datos na 40, 50 years or even na mas matagal, ang nakita po natin ay hindi lamang ang bagyo nagiging mas madalas doon sa mga lugar na hindi tinatamaan, pero lumalakas din sila. So kung makita po natin, noong unang panahon, 30, 40 years ago, bihira yung category 5 ng mga Yung typhoon. intensity po na tinatawag. Opo. Tapos ngayon, as time goes by, mas makikita natin mas dumadami ang category 5 na typhoon. So, ibig sabihin, ang bagyo ay hindi lamang pumupunta doon sa lugar kung saan hindi tinatamaan before, pero mas lumalakas ang bagyo gawa ng pagbabago ng klima. Kay Kuya Louie, bilang Secretary General po ng Pamalakayan ba, familiar naman po ba kayo tungkol sa proyektong kasulukuyang ginagawa ng pamahalaan, yung Laguna Lakeshore Road Network Project? Actually, nitong pag-uwi ko lang nung nakita ko yan, hindi mo masabi kung makakabuti o makakasama. Kasi sa ngayon, ang nangyayari, nakakabuti. Kasi may mga kababayan tayo na nagkaroon ng hanap buhay. Dahil yung mga taga-ibang barangay dumadayo doon, namamasyal, nagkaroon sila ng mga tindahan, nakadagdag. At yun namang ibang taga-purok doon sa amin, excited. Kasi kung ang bahay nila dati, pag tumataas yung Laguna Lake, nahahataw ng alaw, nasisira. Ngayon, may co-cover na. Kaya excited sila na yung bahay nila ngayon ay hindi na masisira. Pero yung kung ano man ang magiging epekto pa na hindi maganda, hindi pa natin masasabi. Especially kasi, Jules, yung phase 2 ng project po kasi nito ay direktang tatama sa barangay ng Bay. Ano po yung opinion nyo doon sa loobin? Kasi kayo po yung mismo matatamaan ng phase 2 po ng project na to. Katulad nga na sinabi ko, yung iba ay excited pa. Dahil wala pa namang nangyayaring hindi maganda. Kaya yung iba nag-iintay na matapos kung ano yung magiging epekto talaga. Dahil ang nakikita nila ay maganda para sa kanila. Yun ang namin sa mga kababayan namin na na pagtatanungan na na-excite sila. Dahil nga yung mga nasa baybayin, hindi na masisira yung bahay nila. Yun ang nakikita nila. Yun po yung possible benefit po na nakikita nila. Tapos nagkakaroon ng hanap buhay dahil sa pagtitinda. So nagkakaroon po ng diversity po yung income po ng mga tao po. Okay, medyo may kagandahang dulot siya based sa sagot ni Kuya Louie. Pero panig naman tayo kay Sir Ron. Kayo naman po, Sir, since part po ang topic nito ng field of expertise ninyo, for sure may idea naman po kayo tungkol sa Laguna Lakeshore Road Network Project. May share po ba kayong information tungkol dito, tungkol sa kaalaman po ninyo sa project po na ito? Okay. So, yung Laguna Road Network may dalawang phase. So, yung unang phase ay, kumbaga, may first and second phase at ito ay pinondohan ng mga foreign loans, no? Ang alam natin, part of the Laguna Road Network ay pinondohan ng Asian Infrastructure Investment Bank na pinamumunuan ng China. At parte naman, around 900 million ay nanggaling sa Korean Export and Import Bank. So, yun yung nakita natin. Galing ito sa mga loan, no? Na parte ng inisyatiba ng gobyerno. Nagkaroon ng mga environmental impact assessment bago sinimulan yung project. So, ang isang naging benefit at bakit nga talaga ginawa yung kalsada ay gusto talaga nila na magkaroon ng increased connectivity doon sa Greater Manila area. Kasi alam natin, congested na ang Metro Manila at nagkakaroon ng mga
pag-unlad. No? Gusto nating paunlarin ang mga bayan na kalapit at mga probinsya na kalapit sa Metro Manila, kagaya ng Laguna, ng Rizal, at pag nagkaroon tayo ng mas magandang konektibidad, dahil sa kalsada, madaling i-promote ang turismo, ang businesses, kumbaga ay lalago. Meron lang syempreng nagkaroon ng isang forum, no? If I'm not mistaken, last year, at marami doong dumalo ay mula sa UPLB, at may isang nilaunch na book, actually gusto kong ipakita sa inyong basahin, ng School of Environmental Science and Management ng ating universidad tungkol doon. Ang sinasabi nila, una ay merong mga benefit, pero meron ding risk sa mga mamamayan. Ang isa doon, maraming madi-displace. Kasi pag nagpagawa ka ng kalsada, lagi kumukuha yun ng espasyo Tama po ba? At pag merong espasyo, meron talagang mapapaalis na mga membro ng komunidad. So yun yung nakita nila na isang risk. Pangalawa, dahil magkakaroon ng mga embankments at magkakaroon ng mga istruktura, at sabi nga ni tatay kanina, matatakpan, no, mahaharangan yung basin area o yung aplaya. So ang mangyayari, may mga pag-aaral na sinasabi na mas liliit ang lawa. Kung liliit ang lawa, ibig sabihin liliit dahil doon sa mga istruktura na yon. At alam natin tayo, no, nung kami nag-fieldwork at pumunta 2 linggo at nung nakaraang linggo, nakita natin na bumabaw na rin ang lawa. Tama po ba yun? Na ang lawa ay actually bumabaw dahil sa mataas na sedimentation. Kumbaga, yung mga sediments, dahil wala na po tayo mga puno mula sa bundok at kinonvert na ito into housing, industrial, tapos marami doong mga cottage, no, na maraming cages, yung natural flow ng lawa ay nasira. So yung kombinasyon na yun ang dahilan kaya ngayon, noon yung nakikita nila tatay na buhangin ay naging burak. So tumaas ang burak at naging mas mababaw ang lawa. So kung ang mangyayari, liliit ang lawa, tapos ang lawa ay nagiging mas mababaw at nagkakaroon ng mas maraming burak. So merong may risk na magkaroon ng mas malalang flooding. Kasi kung titignan natin, tapos pataas pa ng pataas ang volume ng ulan dahil sa climate change, yung sinasabi natin, no? Ngayong taon, nakita natin sa ibang lugar sa Pilipinas, record number. So, kumbaga, since recording began, yun yung pinakamataas na antas ng pag-ulan sa southern Philippines, for example, sa Palawan. So, kung ang mga bagay na yun ay maghahalo-halo at magkakasama, malakas ang tsansa na magkaroon ng mas mataas na antas ng pagbaha sa Laguna. So, grabe din talaga yung implication, Jules, ng project, no? At yan yung expert insight from Sir Ron. Dumako tayo dun sa experience na nararanasan nila mismo. Kasi nabanggit ni Sir Ron kanina yung mga flood control projects po. Kasi po, Tatay Lito, may mga flood control projects pong isinasagawa. And kasama na rin po itong Laguna Lakeshore Road Network project po nito. Sa tingin nyo po, bukod po dun sa sinabi po kanina ni Sir ng mga possible implications, paano po nito maapektuhan yung hanap buhay po ninyo bilang mangingisda? Pagka yun malaki ang magiging epekto. Kasi, una, nasabi ni Sir na nababaw na nga yun yung Laguna Lake, mahirapan kaming maliliit na mangingisda. Na, siyempre, uuti ang isda dyan dahil bababa ang antas ng tubig, tataas ang buhangin, lalawak ang pinakakate, maliit na lang ang aming pangingisdaan. Ayun, mabuti yung may mga malalaking bangka na di motor, makakapunta pa sa may laot ng pulo, ay paano naman kaming maliliit na hanggang tabi lang. Yun magiging epekto sa amin. Doon po, sir, sa lugar po ninyo, Tatay Lito, mas marami po ba yung mga maliliit na mangingisda kumpara po dun sa demotor o mas marami po yung demotor? Halos konti lang ang Demotor. hindi namin ang demotor kaysa maliliit. Kaya kapag pag-iwanan po yung mga maliliit, kawawa na kawawa kami. din po talaga. Bukod naman po sa pangingisda, ano pa po kayang mga apekto ang hanap buhay po ngayon po sa narinig po natin kay Sir? Ano yan? Pagka yung mga magugulay, bumagyo, tumubig, halos
ilog lang ang pag-aanohan ng tubig. Yung dating 30 minutes na atras ng tubig, magiging 1 hour. Kung halimbawa, bumagyo, lumaki tubig, dati isang alhating araw, wala ng tubig. Ngayon, mga isang araw o higit pa bago bumaba ang tubig. Kasi nga, mataas na ang dagat, yung pinakabuhangin. Paano naman maaatras na mabuti ang tubig kung bababaw ang dagat? Yun ang magiging epekto sa amin. Pero yung una, maganda kasi nakakapaghanap buhay mga nasasakupan namin doon. Yung mga taga Purok 5, nakakapaghanap buhay pa sila. Kasi nga, dinadaksa ng tao ng karating bayan namin o barangay na ginagawa nilang pasyalan. Eh, pagka natapos, hindi pa namin alam kung ano pa ang mangyayari pag natapos ang project na yan. Maaari po bang matanong po, dahil wala po bang mga naging consultation o mga balita ngayon nyo lang po ba? Oo, ngayon lang ito. Impormasyon po na yun. Oh. So, importante din talaga, Juice, yung information dissemination. Nako, Adi, nararamdaman mo na ba? Talaga namang palalim na ng palalim ang ating diskurso tungkol sa issues ng disaster, particularly sa nabanggit na pagbaha at problema sa bae. At syempre, sa iba pa nitong kalapit na lugar sa Laguna. Yes, Jules, narinig kasi natin yung narratives mula kay Kuya Luis at kay Sir Lito, ano. And of course, sinamahan pa tayo ng expert insights mula kay Sir Ron na talagang nilatagan tayo ng mga malalamang sagot sa ating katanungan ngayong umaga. Tama ka dyan, Adi. Kaya naman, tumutok lang kayo, mga kadiskurso, dahil magbabalik kami pagkatapos ng patalastas na ito. Anak, may kailangan sabihin ng inay. Ano po yun, ay? Halika't maupo muna tayo. Huwag sanang sasama ang loob mo, ha? Bakit po? Ano po bang meron? Kailangan mo muna kasing tumigil sa pag-aaral, eh. Po? Pero sayang naman, ay. Isang taon na lang makakapagtapos na ako ng kolehiyo. Matutupad ko na po yung mga pangarap natin at maiaahon ko na kayo sa kahirapan. Ayun na nga, anak. Kaya ka nga titigil sa pag-aaral dahil sa kahirapan na yan. Nay, tutulong po ako sa inyo sa pagsasaka, sa kahit ano. Wala na tayong aasahan sa palayan. Lubog na kaming mga magsasaka dahil pinabayaan na kami ng gobyerno na yan. Puro na lang salita. Hanggang ngayon, ni isa wala man lang natupad. Magagaling lang kapag eleksyon. Kapag nakaupo na nga. Sabi kasi nila eh. Sorry na ka. Sorry talaga. Kaya ikaw, anak, dapat alam mong pumili ng tamang kandidato. Para hindi ka matulad sa akin na lagi na lang walang napapala sa mga naboboto. Sa darating na halalan sa Mayo, maging isang responsableng botante. Pumili ng kandidatong tunay na magseserbisyo para sa mamamayang Pilipino. May platapormang makatao at hindi napapako. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Radyo DZLB. At kami ay nagbabalik. Kasama niyo pa rin ako, ang inyong host na si Adi. At syempre ako ang kanyang kasama na si Jude, dito lamang sa Diskurso. So, just mabalik tayo sa usapan kanina kasi napag-usapan natin yung mga implikasyon ng project nito sa hanap buhay nila Kuya Luis at Sir Lito. Ngayon naman, bigyan nating lalim at pag-usapan natin yung environmental impact nito. Ayun nga. So, ngayon naman po, Sir Ron, pwede niyo pa po bang palalimin yung mga magiging impact po ng LLRN project po sa pamumuhay at hanap buhay po ng komunidad? Ayan. Sige po. So, una po, pag isang malaking proyekto, lagi ang merong construction na ginagawa sa iba-ibang mga materyales ang ginagamit sa paggawa ng isang kalsada. So, doon sa environmental impact assessment na ginawa ng AIIB, nakita nila na may risk no, na magkakaroon ng mga spill, kung wari ng simento at iba't iba pang chemical na ginagamit sa paggawa ng kalsada. At alam natin, to begin with, na ang Laguna Dibay, kumpara mo nung kalidad ng tubig noong ilang dekada ang nakakaraan, napakataas na ng pollution no, sa Laguna Dibay. So for example, meron ako ditong nilista, pasensya na, no, kung ano ba yung mga klase ng pollution na meron. Doon sa mga pag-aaral, nakita nila kung wari na
makakadagdag ito sa mga existing na polusyon na meron na sa Laguna de Bay. Kung wari, yung intensive na paggamit ng mga pataba sa mga bundok kung saan nakapaligid yung Laguna de Bay, nagko-contribute dun sa pagtaas ng phosphate at nitrate sa tubig, kaya nagkakaroon ng mga fish kill na nararanasan po natin. So, kumbaga kung anong ginagawa doon sa bundok na nakapaligid sa Laguna de Bay, naapektuhan tayo. Yung hindi magandang wastewater na meron tayo, pag ito ay pumunta sa tubig, nagkakaroon ng mga fecal coliform, kaya minsan madumi, no? At may mga bacteria. At nakikita rin natin maraming heavy metals kagaya ng lead at arsenic na meron sa tubig. So yung mga ganitong malalaking proyekto, yun ang pwedeng maidulot. At kung mas tumaas pa ang aktibidad na pang-ekonomika sa paligid ng lawa, yun ang nakakatakot din. Kasi pag magkaroon ng maraming economic activity, totoo nga na maraming trabaho. Pero ang ibig sabihin din noon, dadami ang mga businesses at mga kabahayan na magdadump ng kanilang mga waste doon sa Laguna de Bay. So kung magkakaroon po tayo ng pag-unlad, magandang planuhin. Kung wari magkakaroon ng pag-unlad at dadami ang negosyo, dadami ang resort, dadami ang kung ano pa mang establishmento na nakapaligid sa lawa dahil tumaas ang economic activity dahil sa increased connectivity gawa ng road, no? So yun yung magandang tignan natin paano yun mamimitigate ang mga risk na yun. Kasi pag gumawa po tayo ng isang infrastruktura, kaya tayo nagkakaroon ng impact assessment para malaman natin ano ba yung mga diretsahang impact doon sa traffic. Pangalawa, ano ba yung mga hindi diretsyong impact, yung mga indirect impacts kagaya ng pag-unlad na mayroong magdadala ng negatibong aspeto. Doon sa mga direct impact, kung hari gaganda yung traffic, gaganda yung pag-manage natin ng traffic. Meron tayong mga kasamahan mula sa UP School of Economics, ang naging posisyon nila ay yung posibilidad na magkaroon ng tinatawag na induced demand. Anong ibig sabihin nun? The more na malawak ang kalsada, the more na maiinganyo ang mga tao na magkaroon ng sasakyan at kotse. At base sa mga survey sa Pilipinas, ang sabi nila sa pag tumaas ang income ng Pilipino, ang unang gusto nilang bilihin, alam niyo ba kung ano? Kotse. So, kumbaga, kahit anong pagpapalawak natin ng kalsada, kung ang paano din natin ng development, ang ating pananaw sa development ay napaka-car-centric. So, kumbaga, kahit anong paggawa natin ng kalsada, may mga pag-aaral din ng mga Hapon, no, ng mga scientists. Ang sabi nila, maaaring dumoble by 2030 or tumaas ang antas nung mga sasakyan na meron sa Metro Manila at hindi nakaka-keep up yung kalsada na meron tayo. So, ang isang solusyon talaga doon ay mass transit, no? Hindi lang basta pagpapagawa ng kalsada. So, maganda ring pag-isipan, kalsada ba talaga lang ang solusyon? Or should we also promote yung pagkakaroon ng public transportation? Kasi ang kalsada, kung ikaw ay mayaman, kung gaano kalaki ang kotse mo, yun yung kuha mo sa taxpayers' money. Unlike pag ikaw ay nasa public transport, kung gaano kalaki yung katawan mo, yun lang yung space na ino-occupy mo doon sa public transport. Kaya nga sabi nila ang public transport napaka-equitable kasi mayaman, mahirap. Kung gaano kalaki lang yung katawan mo, yun lang yung kaya mong i-occupy sa road. So, maganda itong pag-isipan. At ang pinakahuli pa, pag nagkaroon ng pag-unlad, sino ang magbabayad sa pag-unlad na yon? Definitely, hindi yung mga mayayaman, na sila ang dumadaan sa kalsada ng lagi at kumukuha ng malaking espasyo sa kalsada, kundi ang mga mangingisda, ang mga magsasaka, at ang doon nakatira sa lawa na naapektuhan ng mga ganitong klase ng infrastruktura at malalaking proyekto ng gobyerno. Ano pong sa tingin nyo ang maaring gawin po para dun po sa inyong komunidad para naman ay mamitigate po or kayo rin po mismo makapag-adjust sa epekto po tulad ng nabanggit na pollution at iba pang implication po? Siguro, unang-una, kailangan ng tamang pag-aaral para sa ginagawang project na yan. Saka, kung ano ang pwedeng mangyari, kung sakaling bumabaw man ng lawa natin, ano bagang dapat na itulong sa mga tao na nangingisda. Kasi, yun ang unang tatamaan ng epekto. Di po ba? Tapos, kagaya ng mga, yung mga nagtatanim din ng gulay, imbis na mabilis bumaba yung tubig, magtatagal. So, madidelay din yung pagtatanim. Di ba? Madidelay yung pagtatanim. Ano ba ang dapat
No, dapat may pag-aaral ng ating gobyerno. At dapat i-apply nila na sa tao kung ano yung dapat gawin para mas mapag-aralan kung ano yung tamang panahon ng pagtatanim. Dahil ngayon, hindi natin masabi, kagaya ngayong panahon na to, delay na yung pagtatanim ng magugulay sa amin. Kasi ang bagal, bumaba ng tubig. So, delay na sila. Dapat December, nakatanim na. Dapat na ngayon, namumuha na ibang gulay. So, na-delay na. Lalo na siguro, kung delete pa yung lawa natin. Kaya, bababaw yung lawa, tataas yung tubig. Tao po talaga. Tao ang maapektuhan. Kayo naman po. Yung pangyayaring yan, dapat yan, may solusyon. Kasi ang epektado dyan ay kaming mahirap, kaming maliliit. Maliliit na magsasaka, maliit na magugulay, at maliit na mangingisda. Tataas ang lupa, bababaw ang tubig, epektado na kami. Siyempre, pag lumaki ang tubig na galing sa itaas, ang epektado, kaming maliliit. Tulad yung sa ilog namin, gada baha, ang may epekto, yung bukirin na lumulubog. Eh di siyempre, pag lumubog na yon, kawawa naman ang may mga magsasaka, nawawalang kikitain. Yun ang dapat maisaayos. Just nabanggit ni Tatay Lito yung sitwasyon nila doon. Baka merong insight si Sir Chronicle dito. Ay, opo. So, siguro sa akin yung pinakamalaga talaga kasi napakaraming, una, yung konsultasyon ay maging totoong participatory. Kasi normally, yung ginagawa nating impact assessment, nagkakaroon ng sampling, pumipili lamang ang mga consultants, sino ba yung i-interviewin doon sa mga maapektuhan ng pagbaha. Ang nakakalungkot minsan, meron tayong prosesong demokratiko kung saan nagkakaroon ng konsultasyon. Pero alam naman natin na marami sa mga konsultasyon na yon ay minsan shortcut ang proseso para lamang maipasa ang dokumento. So kumbaga yun yung tinatawag natin sa atin sa pamantasan na extractive na klase ng research. Pero hindi talaga napapakita yung totoong sentimento at totoong concern na meron ng komunidad. Kaya ang nangyayari din, yung mga plano na ginagawa sa pagbuo ng impact assessment at yung mitigation measures ay kumbaga half-baked o hindi makatotohanan doon sa totoong concern ng komunidad. So, tingin ko, nakakalungkot man, pero minsan pamantasan mismo ang corroborator ng mga ganong klase ng development, no? Yung paggawa ng pag-aaral para lang makasubmit ng isang ang requirement. At nagsisimula yun sa pamantasan, no? Yung tinuturo natin, ginagawa nating business o entrepreneurial ang research for the sake of research, pero hindi lapat doon sa totoong pangangailangan ng mga tao. Pangalawa, napakaraming plano na meron sa gobyerno. Tama po, may risk mitigation measures. Actually, ang tinitignan ko nga dito, doon sa report na meron ng Asian Infrastructure Investment Bank, meron silang tinatawag kung wari, nagkakaroon ng emergency response plan, may flood analysis, may biodiversity action plan dahil baka may maapektuhan na mga isda at mga ibon at mga wildlife doon sa ating lawa. Pero ang tanong dito, hanggang saan na-i-enforce itong mga plano na ito? Kaya nga ang LLDA, Laguna Lake Development Authority, ang pangalan niya ay authority para magkaroon ng enforcement ng mga polisiya. Pero alam natin, ang pag-manage ng lawa ay napakakomplikado dahil mayroong ilang daan na barangay, ilang syudad, munisipalidad at probinsya na mayroon at napakalakas ng kontrol nitong mga local government sa kanilang nasasakupan. Pero ang pag-manage kasi ng lawa, supposedly, ay dapat integrated. Ibig sabihin, maayos ang koordinasyon at maayos ang proseso, no, na kung mag-i-implement tayo ng isang proyekto that covers multiple municipalities and multiple barangays. So, ang tanong natin, paano natin, hindi lang question na may poor implementation. Kasi parang ano na yun kumbaga, pasong-paso na tayo sa word na poor implementation. Pero ano bang meron sa implementation na mahirap? Isa doon yung malaki yung coordination across these different So kailangan maganda ma-irrationalize din natin ng LLDA na paano niya ba mamamanage itong mga political units na meron din kanya-kanyang kapangyarihan para mag-implement ng malaking programa. Pangalawa, yung depoliticization ng LLDA. Huwag tayong maglagay ng politiko na nandoon sa kapangyarihan, kundi ang ilagay natin yung mga eksperto at mga mamamayan na may totoong
concern at paggalang sa environment kasi nakita natin in the past administrations, politicize ang mga posisyon ng gobyerno. Lalo na yung mga technical na posisyon sa gobyerno na lahat ng nilalagay ay kanilang mga kapanalig. So, mahirap mag-manage ng ganitong problema kung mismo hindi lang enforcement problem kundi yung kalidad ng mga tao na nilalagay doon sa posisyon at yung mandato no na meron ng isang organisasyon sa kabila ng dami ng kailangan na coordination with many stakeholders involved. Kayo naman po, ano po ang mensahe niyo po para sa mga tao pong involved sa paggawa ng LLRN, maging na rin po sa mga politiko tulad pa lang nabanggit po ni Sir Ron? Sana, bago sila gumawa ng mga ganyang project, mag-survey muna sila sa mga taong tatamaan ng project na yon. Yun ang tingin kong kulang sa mga ano natin dahil hindi talaga sila bumababa para alamin kung ano yung ano ng mga taong tatamaan ng project na yun. Maging dapat yun ay dapat malaman din ng ating mga community members. Pero balik tayo kay Sir Ron. Sa konteksto po ng disaster risk reduction and management, ano po yung dapat i-consider ng local government unit and even yung mga project implementors po ng LLRN sa pagtatayo po ng ganitong klaseng proyekto? Dapat alam ng komunidad yung overall na design nung kalsada. Kasi yun yung malaking factor yun kung makakadaan ba yung bangka or kung may ano pa. So yun ang tingin ko na magandang silipin pa lalo. Pangalawa, yung livelihood, yung magiging impact sa livelihood, no. So sana kung dumami man ang negosyo at dumami ang pag-unlad gawa ng kalsada na ito due to increased connectivity, mahigpit ang implementasyon ng pollution control measures at gayon din yung sewage and sewerage kasi kung hindi, mas magigipang marumi ang ating lawa, no? Kagaya ng sinabi nakaraan. Pangatlo, kailangan taga ng rehabilitation ng lawa kasi kung titignan natin, merong 80 to 90,000 metric tons ng lamang ng isda na nakukuha mula sa Laguna de Bay at yung 80 to 90,000 metric tons na ito ay nagpapakain sa daang-daan at libo-libong mga tao sa ating lugar, no. At yung pinakahuli siguro ay magkaroon ng hindi lang maiwan sa pag-aaral, kundi magkaroon ng capacity building doon sa mga apektadong lugar, ang mga grupo ng mga mangingisda at grupo ng mga barangay disaster risk reduction and management committees na meron sa kada barangay para magkaroon sila ng tamang pagresponde pag nagkakaroon ng pagbaha. So meron kaming ginagawa ngayong programa kasama ang DILG at ang College of Human Ecology kung saan ang tawag namin ay Barangay Academy at kinakapacitate natin ang mga barangay DRRMC para magkaroon ng mas epektibong pag-unlad at epektibong pagresponde pag merong sakuna. At ang pinakamalaki talaga dito ay long-term rehabilitation ng river. Kasi sabi nga nila, by 2014 naabot na natin ang carrying capacity ng river. Ano ibig sabihin? Ay, ng lawa pala. Ano ibig sabihin ng carrying capacity? Ibig sabihin nasagad na natin yung kakayanan ng lawa na magbigay sa atin ng mga resources. Nakakalungkot at nung kami nga ay nag-fieldwork, nakita namin, noon naliliguan nila yung lawa in the 1990s. Pagdating ngayon, halos hindi na maliguan kasi marumi na siya. So, kumbaga, ang Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas, pero ang tingin din natin, ito ay isang malaking tambakan natin ng ating basura dahil lahat ng waste na nagmumula sa mga karating probinsya, doon na pupunta. So, yun ang isang mensahe na dapat ipakita natin sa pamahalaan. Okay, so yung pa mga implication pa na to, basically yung mensahe po ay kailangan mas pag-igtingin nila yung pag-aaral po nila sa mga ganitong klaseng proyekto. So nakita natin, Jut, yung body of knowledge na nakolekta natin dito sa panayam natin na ito ano. So, given that, Jut, marami ka bang natutunan sa session natin ngayong umaga? Oo naman, Adi. No? Nalaman natin, no, mga kadiskurso, dito rin kay Sir Ron, ang importansya ng environmental impact assessment, lalo na ng mga proyekto, pati na rin yung design, para well-informed ang ating mga communities through consultations at capacity building. Kasama na rin dito yung mga implications niya sa livelihood ng ating mga komunidad. Tama ka dyan, Jules, pero yung pinaka tumatak sa akin ay yung perspective nila Tatay Lito at Kuya Louie, no? Kasi
maybe alam natin yung mga insights kanina na or yung mga statistics ganyan. Pero kasi itong mga ganitong kwento nila Tatay Lito at Sir Louie, ito yung mga bagay na nalalaman lang natin kapag nakakapanayan natin sila. Gaya nangyari sa umagang ito. Kaya naman, mga kadiskurso, ihahain namin sa inyo ang katanungang ito. Ang LLRN ba ay isang biyaya o nagdudulot lamang ng sakuna? So tingin nyo ba sapat ang pro nito na mapabilis ang transportation mula dito sa Laguna papuntang Manila, pero may kaakibat naman itong dulot at risk gaya ng pag-pollute pa sa lawa ng Laguna? Ayun, interesado kaming malaman ng inyong mga saloobin. Kaya mag-comment kayo sa Radyo DZLB, ang Tinig ng Kaunlaran Facebook page, mga kapwa kadiskurso, kung ang LLRN ba ay tunay nga bang proyekto na nagdudulot ng biyaya o magbibigay lamang ng sakuna. O siya, sana ay marami kayong natutunan, pero sadly ay kailangan natin putulin dito sa puntong ito ang session natin. Pero huwag kayong mag-alala dahil magkikita-kita pa tayo sa mga makabuluhang pang diskurso sa hinaharap. Kita-kits mga kadiskurso dito sa programa kung saan ang mga isyu ng bayan ay ating pag-uusapan. At ang inyong mga katanungan ay bibigyan natin ng kasagutan. Muli, ako si Adi, At ako naman si Jules. at ito ang Diskurso.